and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. Hello, good morning. Okay na? Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. I do not want to answer that question. Next. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I do not want to answer that question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money. I do not want to answer that question. Yes. Especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong
sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Anong naakadiri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes, sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming food and wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget eh. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs? Tutuloy siya. How confident are you that you want to be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question. Ina-assess ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Kanina? O sige, ikaw. Final question, Lance. Before na you're considering to run for 2028, now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman 'di ba? Paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir. Kyodo Yes, News, sir. Ron. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sola. Confident kayo sa numbers ng House and sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Kailan ko sinabi yun, may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang nagka-confident kayo with regards to Senate sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? But I will answer that next time.
Ah, Cohen supposedly received nila yung impeachment complaint the other year, pero nag-close sila kagad because of the last session. well, that is their prerogative as a body, no? So hindi na we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies getting the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya, siya oppose daw impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi nga supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung ano. Consulted actually. He was consulted. Kasi sabi ito lang daw basahin ko. Yan, ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. What's wrong, Bowick? Ang preparation, challenges sa preparations, well, so far wala naman. Wala naman kaming lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin. Kasi sabi niyo before, your father would be helping on guard. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Meron bang pakikipag-usap kay sa INC? Sila po yung nag-rally against para wag tuloy yung
Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng OBP? Nagtanong ka na, sir? Apa, sir? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Miss Iz. Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Iz. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. kamusta po ang staff ng OBP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OBP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam nila pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga congressista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pag-lakso pag-gun against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. Mika, Reuters. Dissuade or encourage your supporters to take the street to rally. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Mika Flores, Reuters. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as a Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that
meron akong close relationship, personal relationship with them. Wala naman. Kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Jason. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House under last session? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo? Or nag-tip kayo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office gave me to yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates, security details natin, ma'am, tuloy po ba yung pag-try po natin ng flight? Okay, hindi ko na sasagutin yan, ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. That's the lang po, ma'am, from my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon? Bakit nila inunay po impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s magulo, well sa amin, magulo sa Mindanao. And then ngayon nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So parang wala namang nagbago. So malala, sobrang malala dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Oh yeah. Yes, happy Valley. Basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan, ha? Tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Thank you.
Ayan, sorry, wala pala akong audio. Ayan, mga ka-clear. Mukhang tuloy na talaga to kasi sinabi niya, diba? Teka lang may nag-feedback. Oo, sinabi naman niya na may mga lawyers na siya. Kala ko nga, God save the Queen ang sasabihin, God save the Philippines pala. Diba? Kanino? Kanino ba dapat i-save ni Lord ang Pilipinas? Yun yung tanong eh. Kanino dapat i-save ni Lord ang Pilipinas? Diba? So, yung mga importanteng tanong, hindi niya sinagot. Yung kay Atty. Zuleika Lopez, kompleto ang kanyang detalye. Diba? At nag-leave ng 2 months. Bakit? In time ba to for the preparation for the impeachment? Tignan natin. So, ano ba mga tinikip niya? Wala masyado eh. Diba? Wala siya masyadong sinagot. Tignan natin, baka may mga tanong kayo dito. Okay, ICC, hindi naman yata nasagot eh. Okay, may tanong ba kayo dito? Oh, yun eh. Ito. Buti nakita kita. Beloy. Yeah, ano to? Bakit kailangan niyang bangkitin yung mga Makaleni? Ibig niyang sabihin ba? Anong implication nito? Ha? Na mga pati kakamping kanya? May ano yun eh. Meron yung ano eh. Meron intention yun eh. Di ba? Cryptic message ba dating nun? Parang meron siya. Sa akin parang ano eh. Kinakampihan siya ng lahat. Pati yung parang naging worse critic, no? Na dating Pangulong Duterte, lumalabas, parang kumakampi sa kanya. Nagpapalakpakan sa kanya. Diba? May message yun, mga ka-clear. Okay? Okay. Wala tayo masyadong nakuha eh. O sanay kasi lang tayo nanggigigil siya. Nanggigigil siya. Siyempre na yun, controlled na. Tama lang naman na ganun. Diba? Yeah, ito. What do you think, Attorney Claire? Wala ako masyado nakuha. Nakita ko, ang masyado ko nakita, napansin yung mga Kaleni daw. Sa kanya pumalakpak eh. Nakatulog na daw ako. Siyempre, hindi po tayo nagsasalita. Hanggang nagsasalita siya. Diba? Ayan. Pang Miss Universe yan. Medyo eh. Parang pang Miss Universe na sagot. Okay. Pero siguro, ang dating sa akin, siguro yung kanyang mga sagot dito, hindi niya muna isisiwalat kasi pinaghahandaan niya. Kailan naman niya talagang paghandaan yun? Diba? Sabi ni Alan Sustancia, sabi ni Tolitz, to. Dissociative identity disorder. Lalim naman ito. Meron ba nito talaga? Okay. Tingin ko, sabi ni Joey Canillas, he was about to resign but changed the script at the last minute kaya natagalan mag-start. Kaya walang kwenta yung speech niya. Well, tingin ko naman, pwede, pero tingin ko talaga, pinipilit siya ng kanyang mga tao na wag magsalita. Very, yung salita niya kasi is may pasasalamat. Di ba? May pasasalamat. Kaya nung sinabi niya, maraming salamat, feeling ko talaga magre-resign siya. Sabi ko, naku, may pasasalamat na siya. Pero, in the first place, sabi ko nga, preskon mo yan, bakit kailangan ang script mo gawa ng iba?
na parang napilitan ka lang basahin yun. Alam mo kung napilitan lang siyang basahin yun, di ba dapat hindi na niya lang sinabi na ito lang pinababasa sa akin. Lumalabas talaga, nawala sa loob niya yung press con niya. Di ba? Dapat din niya lang sinabi na ito lang pinababasa sa akin eh. Sabi niya, kung wala ka naman ginawang mali, bakit ko i-defend ang pirma ko? Pirma ni Piatos. Ayun ba yun? Ha? Kung wala ka naman ginawa na mali, bakit ko i-defend ang pirma ko? Hindi ko makuha yung sinasabi niyang pirma dito. Hindi ba yung pirma doon sa ano? Hindi ba doon pirma sa impeachment complaint? Sa Piatos? Taga, sige, analyze ko yan ha. Wait lang. Balik mo nga. Isipin ko lang. So, itong pirma na to, pirma ni Piatos. Kung wala ka naman ginawang mali, bakit ko i-defend ang pirma ko? Pero teka lang. May presumption nga na mali. Kasi hindi ma-justify. So, pag meron ng question eh. May kino-question. Diba? So, how can you say na legal yung paggastos mo kasi unang-una may obligasyon ka to account, right? So, ang burden niyan to prove na yung ina-account mo ay valid, ay manggagaling sa opisina mo. Ikaw yung may obligasyon eh. So, kung may nakitang red flag, it's your obligation to explain. Kahit isipin mong wala kang mali, pero na red flag yan, explain yan dapat. Ayaw sagutin ang tanong pag di pabor sa kanya. Siyempre, nahihirap na, baka mag-alburuto eh. Okay, attorney, natabay scripted ang mga sinagot niya sa tanong, kaya yun iba ayaw niyang sagutin. Pati lang. Sige, ganito yan. Okay, selective siya because hindi pa siguro ready yung sagot niya for that. Alam mo yun? Pag hindi pa ready yung sagot niya, baka magkamali siya. At magamit yung laban sa kanya. Considering na magkakaroon ng impeachment trial. So, tingin ko, after this, itong papresko niya na to, dapat hindi na talaga siya magsita. Especially kung ang issue ay tungkol sa impeachment trial. Kasi magagamit yung laban din sa kanya. She should be cautious sa mga sasabihin niya. Okay? Sa comment niya, gusto tumulong. Oy, oo nga, ayun. Buti na-take up mo yan, Nest. Okay. Sabi niya, walang vote buying. Tapos walang harassment, walang pananakot. Hello? Kanino ba nanggaling yung unang mga pananakot? Kahit walang eleksyon, kanino ba nanggaling yung unang pananakot? Ano ba? Parang napaka-ironic naman nun. Di ba? O, buti na-take up, buti na sabi mo yan. O, yun yung isa ko sa mga gustong reaksyonan. Kasi, bakit COMELEC? May gusto siya ipahiwatig ulit dito. So, ipahiwatig dito, yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong na may dayaan na nandaya si PBBM sa eleksyon. It's too late. Kung alam nyo na noong pa nandaya yan, noong pa sana. Di ba? Hindi ka rin makakaupo. Di ba? Kasi kung nandaya yan, dapat si VP Lenny. Kung lahat kayo nandaya. Kung nandaya man si PBBM, kung yun sinasabi nyo, kasabot ka dun, kasama ka dun. Kasama ka sa nabinipisyuhan. Baka kaya naging 31 million ang boto niya. Ilan? 32. Lumamang ka. Oh. Yeah? Naku, Atty. Claire, nanghihingi lang po siya ng public sympathy. Nagkukunwaring mabait siya, kuno. Tapos namimili lang ng tanong na sasagutin. Ano yan? Ganun na. Well, oo nga. Well, sabi ko, baka style yun. Political strategy siguro nag-style nun because kapag kami sinabi siya, it can be used against her. Diba? Kung wala sa camera na narapak yan sa Sara Lot ng Pilipinas. Tama talaga si Justice Carpio, which will lessen our criteria in electing our politicians, which is wrong. Tulad ni Sara, grabe daig pa. Galing XXXXL. Yan, L. Ayan. So, teka lang.
Sabi na, budol press con. Hindi naman. Siguro teaser lang, teaser. Tatay G's. Okay, mga ka-clear. So, okay, meron pa ba tayong gustong take? I don't want to answer the question. Yun na nga eh. Namili siya. Ano yan? Turo yan ang political strategies niya. Kaya nga, meron siya lang binasa. Meron na sa kanyang pinabasa, which I think hindi niya gawa. Kasi binasa niya lang. Hindi niya yung gawa. Okay? Sa akin, negative yun. Diba? Dapat hindi na niya sinabi na ito lang pinababasa. It means, diba, hindi siya gumawa. Ay, ito pa pala. Oh, thank you. Yan. Oh, 2 A's. Oh, buti. Yan. Sabi wala daw sinasabi sa pagbabanta at assassin. Sila daw nagsasabi, oo nga. Nabaliktad na, di ba? Di ba? Binabaliktad na ang kwento. Eh, sabi nga ng mga ka-clear dito, kitang-kita naman sa video. Kaya ako nga kanina ginamit mga clear nung nagkukwentuhan tayo dito, ng past tense. May kinausap na assassin. Hindi niya naman kakailayo, hindi naman AI yun eh. Siya yun. So, binabaliktad na to. Eh, paano yun pa naman yung number 1 na issue sa articles of impeachment? Huwag naman ganun. Kung nakita mo na, mag-no comment ka na lang if ever, di ba? Huwag mo naman baliktarin. Mas okay pa yung no comment kaysa magbaliktad ka ng kwento. Yehey, makakakinig ako na sagot ni Sara Mau, impeachment is the best para makita natin kung paano siya sasagot sa mga prosecutors. Ako po, sa totoo lang, mas gusto ko po ng impeachment trial. Kasi para makita din naman natin kung lahat ng mga ibibintang sa kanya, yung akusasyon sa kanya, di ba, ay mabibigyan niya ng depensa. Sabi ni Jana Ruiz Brown, kala mo may naiambag sa gobyerno. At ngayon, pinangangalanda kanya, tama di ba? Tama ako, no? Sa kanya yung sinabi na wala daw siya kasing budget. Dito, no? Kanina, no? For the food. Right? Medical and burial. Well, it's her fault. Bakit? Eh, sinabi naman niya doon sa hearing, kayo na po bahala. Hindi na ako sasagot ng question and answer. I will leave it up to you. Depende yan sa ginawa kong proposed budget. Eh, hindi mo na depensa yung proposed budget mo eh. Kumbaga sa thesis, hindi mo na depensahan, dapat nga bagsak ka eh. Di ba? Sa thesis, dinidepensa yun eh. O, itong proposal mo, dapat depensahan mo. Eh, ayaw mo. Bahala na po kayo magbigay sa akin ng grades, parang ganun eh. O, buti nga pinasa ka pa, meron ka kahit pa paano. It's your fault. Huwag siyang manisi. Huwag niyang isisi sa house kung bakit gano'n lang yung budget niya. It's her fault. Sana malaman to ng mga kababayan natin kung bakit wala siyang ganung pondo. It's her fault. Okay? O, wag daw gumamit ng dahas. Kaya nga sabi nga natin, sino ba nangunang gumamit ng dahas? Di ba? Sino ba ang may mga di umano mga buto-butong nakita? Bakit may buto-butong nakita sa laod? Quarry. Di ba? Pipiliin mo na lang pala sa sagutin mong tanong, bakit nagpa-press con ka pa, din ka na lang nag-video upload. Kamukha nung ginagawa niya. Well, anyway, may sinagot naman. Kaya lang pili. Diba? Pili. Okay? Mga clear, meron tayong topic mamaya. Okay, ito pala. Diba? I don't want to answer that question. Kaya nga sabi ko, pili. Ang title ng press con, sabi ni Roger, I don't want to answer that question. Ikaw talaga, si Roger. So, paano mga clear? Meron tayong topic mamaya. So, ayos ko lang. Ay, tika, napapasalamat muna ako dito. Wait. The price action. Sana mandiling mo pang aking pagbati. Kung mag-resign yan, in short, guilty kasi ayaw ng mabulgar. Pwede, di ba? Pwede. Kaya iiwasan niya yun talaga. Kapag, sabi ni Moved, kapag hindi nanalo ang Duterte sa Davao, mas lalo sila kakabahan. Isa lang ibig sabihin yan. Mahina na talaga sila. Well, may balita, malakas pa din daw Moved eh. Balita. Siyempre, nagpamigay ka ba naman sa kilometrong tao nung Pasko? Nakakasuka, sabi ni The Price Action, ang pagpapa-feeling ni Inday, hindi bagay. Thank you po dito. Maria Teresa Halare, ayaw ko siyang mag-resign para di na makatakbo ever. Take care, Atty. Chris. Salamat po, Ma'am Teresa. And muli, Roy Cusina, Atty. Sana makontent mo ang update sa ICC. Digo, nako. Meron tayong parang nauulinigan eh. Pero i-ano pa natin? I-sure pa natin ang ating nauulinigan.
Okay? Pag yung naulinigan natin ay tumpak, double jeopardy. Diba? May ICC na, may impeachment pa. Okay, mga ka-clear, maraming salamat. Hanggang sa muli, makita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Taniklikas, nagpapalalang, huwag tulugan inyong karapatan. Jessie RC from Las Vegas. Thank you. Okay, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Taniklikas, nagpapalalang, huwag tulugan inyong karapatan. Bye!